Walang pakinabang ang taong bayan sa ipinasang House Resolution 1440 ng Kamara sa pagbubukas ng Kongreso nitong Lunes pagkatapos ng 5 linggong reses. Ito ang pahayag ng political strategist na si Malu Tikia. Aniya, ang makikinabang lang dito ang mga politiko, hindi ang taong bayan. So ang tingin ko, yung 1414 was a piece of toilet paper that was meant to save a leader who is paranoid. One, an institution that does not want to open their books. Ayon kay Tikia, walang kongreso sa mauunlad na demokrasya gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, Australia at Japan na pagtutuunan pa ng pansin ang isang resolusyon na nagsasabing mahal nila ang institusyon. Aniya, imbis na pagtuunan sana ng pansin ang mga pangunahing problema sa bansa ngayon, gaya ng sahod ng mga manggagawa, problema sa pagkain at iba pa, mas inuna pa ng Kongreso ang pagsuporta sa liderato nito. Is a diversion on the real issues that we need attended to. Kaya nakakalungkot kasi 5 linggo kang nagbakasyon. 'Di ba? Nasa calendar nila 'yan. Pagbalik mo 'yan kaagad. Para namang may mali talaga doon. Pero kung ganon ang pamamalakad nila at kung ganon ang uri ng politika nila, maganda't nakita ng taong bayan maaga pa lang. Ipinasa noong Lunes ang House Resolution 1414 bilang suporta at pagsulong umano sa integridad at reputasyon ng mababang kapulungan laban sa mga bumabatikos dito. Pinangalanan din sa plenaryo ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales si dating Pangulong Duterte na pangunahing naninira umano sa Kamara. Paniwala ni Tikia, ang nangyayaring ito sa Kamara ay demolition job laban sa mga Duterte. Wala na rin ang unity na daladalang slogan ng Marcos Duterte tandem noong nakaraang eleksyon. Sa tingin ko, ang humahawak na lamang sa linya na pinagkasunduan bago ng eleksyon ay si Senator Marcos sa mga Duterte. And I will call this as demolition of the Duterte. Sa umuugong naman na usapin na bibigyan pa rin ng Confidential and Intelligence Fund ang tanggapan ng pangalawang Pangulo pagdating sa Senado. 3 ang nakikitang senaryo dito ni Tikia. Ibalik ng buo ang CIF, tuluyan na itong tatanggalin at ibibigay pero nakadepenido lamang kung saan ito pwedeng gamitin. 3 scenarios lang nakikita ko dyan. Hindi ibibigay, which means a very easy bicameral. Ibibigay, i-restore lahat, which means a very, very heated bicameral. At ang pangatlo is yung middle of the road. Bibigyan pero defined kung saan mo pwedeng gamitin. Ang tingin ko kasi sa Senado, mas nakikita nila yung what is to the national interest eh. Regional. Oo. Alam mo, ang senaryo lamang dyan, ibabalik ng buo, ililimit nila, at pag linimit nila, lahat apektado. At sa tingin ko, yung punto na 0 ka, sa tingin ko hindi mangyayari. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.